Nagpanik ang Europa dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Pinayuhan agad ang mga Europeo na manatili sa bahay, magtrabaho mula rito, iwasan ang pagmamaneho at pagbabakasyon gamit ang eroplano. Dahil ang European Union ay dumaranas ng tunay na krisis sa enerhiya na lalo pang lalala. Sa isang buwang digmaan sa Persian Gulf, mas kaunti ang pinsala sa Europa kumpara noong 2022 nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Gayunpaman, ang Europa ay nahaharap sa matagalang krisis sa enerhiya na tatagal pa kaysa sa sigalot sa gitnang silangan. Nagbabala rito si Dan Jorgensen, Euro Commissioner para sa enerhiya. Sinimula na rin ng EU ang paggawa ng gabay para sa pagpapatupad ng ikapitong seksyon ng artikulo. Artikulo 42 ng kasunduan tungkol sa mutual na depensa sakaling may atake sa isang kasapi ng Unyon. O, sa loob ng European Union ay may obligasyon na protektahan ng isa't isa. Sa madaling salita, ito ay katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter, pero para lang ito sa mga kaalyadong Europeo. Sa huli, naghahanda ang EU ng gabay sa depensa na may tatlong senaryo. Isa sa mga ito ay nagpapalagay ng paggamit ng artikulo tungkol sa mutual na depensa ng NATO, ang isa pa ay artikulo tungkol sa kolektibong depensa ng EU, at ang pangatlo ay parehong senaryo. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor gamit ang mga link sa description ng video. Salamat sa anumang suporta, maaari ninyong gawin ito sa dulo ng episode kung naging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Nanawagan si Dan Jorgensen, Euro Commissioner sa Enerhiya, sa mga Europeo na bawasan ang work from home, gamitin ang sasakyan, pampublikong transportasyon, eroplano, at sa mga bansa ng EU na pabilisin ang paglipat sa renewable energy. Ayon sa kanya, lumalala ang krisis sa enerhiya dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa kanya, at ito ay isang sipi, ang Europa ay nahaharap sa isang napakaseryosong sitwasyon na sa ngayon ay wala pang nakikitang katapusan. Kahit maghari ang kapayapaan bukas, hindi pa rin tayo babalik sa normal na pamumuhay sa nakikinita pang hinaharap. Ang energy infrastructure sa Persian Gulf na nagsusupply ng 20% ng langis at liquefied gas sa mundo ay labis nang nasira at patuloy pang nasisira dahil sa pambobomba. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ang krisis, pero mahalagang tandaan na hindi ito pansamantala. Simula pa lang ng sigalot, tumaas na ng 60 hanggang 70% ang presyo ng langis at gas sa European Union. Sa loob ng 30 araw ng sigalot, tumaas na ng 14 bilyong euro ang gastos ng EU sa pag-aangkat ng fossil fuel. Bukod pa rito, dapat ding tandaan ang inflation sa Eurozone ay nanatili sa loob ng target ng European Central Bank na 2% sa loob ng isang taon at noong Pebrero ay umabot ito sa 1.7%. Gayunpaman, noong Marso, ayon sa paunang pagtataya ng Eurostat, tumaas ito sa 2.5% sa loob ng isang taon. Ang labis na pagtaas ay dulot ng halos 5% pagmahal ng pinagkukunan ng enerhiya. Ang core inflation na hindi kasama ang presyo ng mga pinagkukunan ng enerhiya at pagkain ay bumaba ng 0.1% sa 2.3%. Malamang na panahon na lang ang kailangan bago bumilis ulit ang core inflation dahil ang mahal na enerhiya ay makakaapekto sa ibang sektor at magtutulak ng pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang produkto. Ang sektor ng air transportation ang isa sa pinakaapektado dahil sa pagsasara ng Hormuz Strait ay biglang nabawasan ang supply ng aviation fuel at syempre tumaas din ang presyo nito. Binabawasan ng mga airline ang bilang ng mga biyahe at nagtataas ng presyo kabilang na dahil maraming ruta ang humahaba dahil sa pangangailangang iwasan ang reyon ng gitnang silangan. Mananatiling mataas ang mga presyo nang hindi bababa sa ilang buwan kahit pa magkaroon ng de-escalation ng sigalot. Kaya't sinabi ni Jorgensen, CP, mas marami tayong magagawang mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya para makatipid sa langis, lalo na sa diesel at aviation fuel, mas makakabuti ito para sa atin sa hinaharap. Dumating na ang panahon para tuluyang baguhin ang sitwasyon at tunay na maging independyente sa enerhiya. Pero ang nagpapalala pa sa bagyong ito ay si Pangulong Donald Trump ng Amerika na nagsabing balak niyang ilabas ang Estados Unidos mula sa NATO at hindi na raw siya tutulong sa mga kaalyado. At tumugo na ang Europa tungkol dito.
Sinimulan na ng European Union ang paggawa ng gabay para sa pagpapatupad ng ikapitong bahagi ng Artikulo 42 ng kasunduan tungkol sa mutual na depensa sakaling atakihin ng isang miyembro ng European Union. Plano ng European External Action Service na ilarawan kung anong mga mekanismo at mga mapagkukunan ng gagamitin kung magpasya ang isa sa mga bansa ng European Union na i-activate ang artikulo ito. Dahil dito, magkakaroon ng gabay na may 3 senaryo. Isa sa mga ito ay nagpapahiwatig ng paggamit ng artikulo tungkol sa mutual na depensa ng NATO, ang pangalawa ay artikulo tungkol sa kolektibong depensa ng EU, at ang pangatlo ay parehong senaryo. Ang interes na ito sa mekanismo ng mutual na tulong ay muling lumakas matapos ang pag-atake ng mga Iranian drone sa Cyprus, kung saan matatagpuan ang base militar ng Britanya. Dahil sa insidenteng ito, nagtaka ang mga diplomat ng Europa kung paano talaga gumagana ang Artikulo 42 talata 7 sa aktual na sitwasyon. Ibig sabihin, sa tratado ng European Union, matagal nang may Artikulo 42 na nagsasabing kung may umatake sa miyembro, itinuturing itong pag-atake sa lahat at lahat ay dapat tumulong. Sa totoo lang, halos kapareho ito ng Artikulo 5 ng NATO, hindi lang kasing lawak, pero sa EU may obligasyong protektahan ng isa't isa. O kahit papaano, tumulong sa pagtatanggol kahit maliit na paraan lang. Halimbawa, ang Cyprus ay bahagi ng European Union pero hindi miyembro ng NATO. Kaya ngayon, ang tinitingnan ay ang senaryo ng Cyprus, ang kaso ng Cyprus, at hindi, halimbawa, ang pagpasok ng mga drone sa Poland o sa mga bansang Baltic, mga Russian drone. Ang mga bansang yon ay miyembro ng NATO kaya doon tinalakay ang mga mekanismo ng NATO. Pero ang Cyprus, EU member siya pero hindi kasama sa NATO. Sinabi ni Cyprus President Nikos Christodoulides 2 linggo nang nakalipas na nais niyang isama sa EU Summit agenda ang usapin ng praktikal na paggamit ng Artikulo 42 talata 7. Inatasan ng artikulong ito ang mga bansa ng EU na tumulong sa miyembrong nahaharap sa banta, ngunit sila ang pumipili ng uri at laki ng tulong ay bibigay. Mula nang ito ay ipatupad, isang beses pa lang nagamit ang mekanismo. Noong 2015 ito ay inaktiba ng Pransya matapos ang mga teroristang pag-atake. Sa Paris noon, ang mga bansa ng EU ay nagbigay ng logistical at paniktik na suporta sa Paris. At gaya ng nabanggit ko na, ang muling pagbabalik ng interes sa artikulo tungkol sa mutual na depensa sa loob ng European Union ay nangyayari kasabay ng mga regular na pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nadudulot ng pagdududa sa pagiging maasahan ng NATO at ng Artikulo 5 nito tungkol sa mutual na depensa. Paalala, sinabi ni kalihim ng Estado ng US, Marco Rubio, na mire-reassess ng Washington ang relasyon sa NATO matapos ang sigalot sa Iran. Ayon sa kanya, sinusuri dito ang halaga ng NATO para sa Estados Unidos dahil tumang-iyang mga kaalyado na ipagamit ang kanilang mga base sa kritikal na sandali. Sabi ni Rubio, nagiging one-way street na lang ang NATO. Sa totoo lang, may positibo rin dito dahil ang mga krisis ay nagtutulak sa matandang Europa na magising at kumilos gaya ngayon. Dito ko muna puputulin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nandun ang iba't ibang platform, Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, mga detalye ng bangko, cryptocurrencies at sponsorship sa YouTube. Pumili kayo ng kahit anong opsyon na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.